At ito na nga pala ang karugtong ng aking vlog nung nakaraan, kung saan kasama sa 3 binili namin ay malalaking drum. Sa video ito malalaman nyo kung bakit kami bumili ng 3 malalaking drum at ano ang gagawin namin. Dito nga pala sa probinsya ay wala kaming koneksyon o linya ng tubig. Ang pinagkukunan namin ng tubig ay balon o deep well. At mano-mano namin hinihila pataas ang tubig para makaigib kami. Libre at unlimited ang tubig namin dito, yun nga lang nakakapagod. Kaya gagawa kami ng tangke at linya ng tubig para hindi na kami mapagod sa pag-igib. Kaya tara, samahan nyo ako. Ganito nga pala kami mag-igib o kumuha ng tubig dito sa probinsya. Mano-mano naming binababa yung tabo at inihila pataas para makakuha ng tubig. Dahil hindi abot yung linya ng tubig dito sa aming lugar, medyo malayo kasi sa main city at medyo bukid na yung amin. Ang kagandahan nga pala dito sa lugar namin ay unlimited ang supply ng tubig at libre. Wala kang matatanggap na bills ng tubig every month at hindi ka ma-stress sa pagbayad nito. Yun nga lang, kung marami kang paggagamitan ng tubig o kaya naman ay maglalaba ka, ay mapapagod ka talaga sa pag-igib o paghihila ng tubig at pagbubuhat nito. Pero ang kagandahan naman nun na exercise na sa pangangatawan, hindi mo na kailangan mag-gym. Yung asawa ko nga dito ay natututo na rin kumuha ng tubig at mag-igib ng tubig sa balon. Ito yung isa sa malaking adjustment na ginawa niya simula nung tumira siya dito sa probinsya. First time niya kasi ma-experience ito, hindi pa siya nakaranas na umigib ng tubig sa balon at mano-mano itong hihilain. Kaya ang isa sa pinakaunang project namin dito sa probinsya ay magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kaya ang unang kailangan na meron ka ay water pump. Ito kasi yung higop ng tubig pataas sa balon para hindi ka nang manong-manong maghila at mag-igib ng tubig. Yung papa ko pala ay bumili ng water pump. Ganito pala yung itsura niya at kung paano ito gumagana. Yung kinakabitan ng hose dito sa gilid, yun yung sumisipsip ng tubig pataas sa balon. At yung hose naman sa itaas, dyan naman lumalabas yung tubig kung saan mo ito ilalagay. At ngayon naman, kailangan mo naman ng paglalagay ng tubig para hindi patay-sindi yung water pump mo at hindi rin magastos sa kuryente. Kaya naghanap kami ng drum na malalaki para dun ilalagay at i-stock yung tubig. Yung dapat pala na paglalagay ng tubig ay water tank. Kaso nga lang medyo may kamahalan nito. Ang isang water tank na plastic ay nagkakahalaga ng 8,500. Kaya sabi ko sa papa ko para makatipid kami, bili na lang kami ng drum at gawin namin itong water tank. Ang isang drum pala na katulad nito ay nagkakahalaga lamang ng 1,200 at ang 3 drum na ito ay nagkakahalaga lamang ng 3,600. O diba ang laking tipid? Kaysa bumili kami ng isang tank na 8,500, nakasave kami ng almost 5,000 pesos at mas marami pang tubig yung may stock namin. Yun nga lang, yung mga drum pala na ito ay gamit na. Ang original pala na nakalagay dito ay madalas na ingredients katulad ng langis o kaya naman syrup at iba pa. Kaya ang gagawin namin ni Papa dito ay lilinisan namin ito. At dahil meron lamang pala itong 2 maliit na butas, kumuha kami ng isang mahabang stick at binalutan namin ito ng tela at saka isasawsaw sa tubig na may sabon at chlorine. Ganito yung ginawa naming paraan para malinisan itong drum. At pagkatapos malinisan yung loob, syempre yung labas naman yung lilinisan namin. Kailangan namin buhusan ng tubig na may sabon yung buong paligid ng drum at babrushin ito. At pagkatapos namin sabunin yung mga drum ay kinakailangan namin banlawan ito. Ito yung isa sa challenge dahil medyo mahirap at mabigat yung drum at kailangan namin i-shake na maigi para matanggal yung bula. Kaya kung makikita nyo sa video ay medyo nahihirapan ako dahil may kabigatan yung drum at lalagyan mo pa ng tubig tapos i-shake mo pa. Ganun talaga, nothing's worth it comes easy. Kailangan mo talagang paghirapan yung mga magandang bagay. Ano daw? Basta kayo na lang bahalang umintindi. Heist! At pagkatapos pala namin linisan yung drum ay kailangan namin butasan yung mga drum kung saan namin ilalagay yung mga tubo at dadaan yung tubig. At dito nga kung makikita nyo ay nagbaga kami ng tubo para mabutasan namin itong drum. At pagkatapos namin mabutasan yung drum kung saan dadaan yung mga tubig, nilagyan namin ng tiplon yung mga takip ng drum para hindi mag-leak yung tubig sa drum. At pagkatapos namin maihanda yung drum ay kailangan naman namin gumawa ng paglalagyan ng tangke ng drum. Kailangan palang medyo naka-elevate o mataas yung drum para yung pressure ng tubig ay tuloy-tuloy at malakas. Kaya ang ginawa namin dito ay kumuha kami ng 4 na poste na matataas at nagukay sila ng medyo malalim para tumayo ng matibay yung 4 na poste. Yung mga poste nga pala na ginamit namin dito ay galing sa lumang bahay. At yung mga poste nga pala na ito ay matanda pa sa akin. Kaya matibay talaga. Kailangan kasi namin gumawa ng matibay na paglalagyan ng tangke dahil mabigat ito. At pagkatapos may tayo yung mga poste, kailangan lagyan ito ng mga suporta sa ibaba para hindi ito uuga. At pagkatapos ay nilagyan namin ito ng pagpapatungan ng drum sa itaas.
At nang matapos na namin na magawa yung pagpapatungan ng drum ay isa-isa na namin itong inakyat sa taas. At nang malagay na namin ng maayos yung mga drum sa taas, ang sunod namin naman na ginawa ay ilagay yung mga tubo. Buti na nga lang pala ay may magaling at marunong kaming gumawa ng ganito. At yan si Kuya Bong, siya yung namili ng mga tubo na kailangan namin gamitin dito. Isa pala siyang foreman kaya may experience talaga siya na gumawa ng mga linya ng tubig. At ito na nga pala ang kinalabasan ng aming DIY tank. At itong tubo pala na ito ay dito nakakonekta dito sa pump. Diyan ibubuga ng pump yung masisipsip niya na tubig galing sa balon. Diyan dadaan yung tubig na magkakarga ng tubig doon sa tank. At itong dalawang tubo naman na ito na nakakonekta sa pump, ito yung magsisipsip ng tubig galing doon sa ilalim ng balon. Halos hindi pala makita yung pinakailalim ng balon dahil sobrang lalim nito. At ito naman yung tubo mula sa tangke na nakakonekta doon sa aming bahay. At yung tubo pala na ito ay kailangan namin ibaon sa lupa para safe at hindi maputol. Kaya kung makikita nyo unti-unti na itong binabaon ni Papa. Itong linya ng tubo na ito ay papunta dito sa may CR namin. At ito naman ay papunta doon sa may kusina namin kung saan sila naghuhugas ng mga plato. At dito nga pala ay tinulungan ko na si Papang maghukay at magbaon ng tubo dahil medyo mahaba ito. Alam nyo ba, sobrang saya ko na finally magkakaroon na kami ng linya ng tubig at hindi na kami mag-iigib. Dahil simula ng mga bata pa kami ay mano-mano kaming nag-iigib ng tubig. At ng mga bata pa kami ay nakita ko talaga yung hirap ng papa ko sa pag-iigib ng tubig. Umaga at hapon, lalo na kapag naglalaba yung mama ko, kailangan talaga ng maraming tubig. Hindi talaga biro yung pag-iigib, lalo na kapag marami. Nakakapagod talaga, masakit sa kamay at balikat. Medyo nagkakaedad at tumatanda na rin yung papa ko, mahirap na sa kanyang lagi mag-iigib ng tubig. Kaya isang malaking blessing ito para sa amin na magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng tubig galing sa balon. Hindi na kami magpapakahirap na makakuha at mag-igib ng tubig at higit sa lahat, libre pa. And yes, finally, ang saya tingnan na meron na kaming gripo at merong tuloy-tuloy na agos ng tubig. Makakapaglaban na rin kami gamit ang aming biniling washing machine. Kaya it's time to unbox our new washing machine. Ang saya sa pakiramdam kasi unti-unti na ulit kami nakakapagpundar at nakakapagsimula dito sa probinsya. Ngayon lang pala namin ito magagamit dahil kailangan ito ng tuloy-tuloy na agos ng tubig. Excited na kaming masubukan ito. At ito palang TCL washing machine na binili namin ay pwede ito sa low pressure na agos ng tubig. Kaya bagay na bagay itong washing machine sa mga probinsya. At dito nga excited na kaming makapagsalang at magawa yung aming unang labas sa washing machine na ito. Unti-unti, gagawin naming semi-modern ang aming pamumuhay dito sa probinsya. Kaya samahan nyo kami sa susunod na kabanata ng aming pamumuhay dito sa probinsya.